Magandang umaga po sa ating lahat. Sa sama-sama nating pagdiriwang ng banal na Eucharistia, isama rin natin sa ating panalangin ang mga sumusunod na pagsamo. Para sa pasasalamat nina Noel and Gloria Catanindin and family, Elihia Prieto, Mr. and Mrs. Edward and Cheryl Cariaga and family, Paul Ramos and family, Elihia Prieto, Winnie Yulo, Mary Joy Tamundong and family, J.R. and Len Fabian, Ligaya Bernardo and family, Eduardo and Jen Mendoza, Obet and Maria Eduardo, Janet and Rod Lacasad. Para sa natatanging kahilingan nina San Pablo family, Inang Rosa family, Mile and Linda Rosales, Fabian family, Gary and Bernadette del Rosario, Ginalyn Resuelo, Ray and Digna Dominguez and family, Boyet Santos and family, Rene Santiago and family, Jay and Aurora Ignacio and family, Divine Nicolas, Remy Cruz, Len Cariaga, Caitlin de la Cruz, Renz Ryan Santos, Mabel Santos. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Gary del Rosario, Gonzalisa Pusing. Para sa maagang paggaling nina Leonila de la Cruz, Ruben and Aurelia Santiago, Rubis family, Milo Cacanindin, Fernando Estrada, Rose Orlanda, Nancy Ramos, Hannah Vencer, Asuncion San Pedro, Arlene Espiritu, Felisa Lorca, Giancarlo de la Cruz, Rufo Gilinao, Ricardo and Pete, Rita and Chodora, Portia Margarita Nicolas, Joy and Kate, Jenny Medina, Reynold Benviaje. Para sa kapayapaan ng kaluluwa ng ating mga kapatid na yumao na sina Teresita, Miguelito Jr., Juan, Romeo, Leticia, Norma, Librado, Domingo, Sinaida, Francisco, Lolita, Elocadio, Cornelia, Petronilio, Bonifacio, Gabriel, Juana, Crescencia, Dionisia, Angelina, Vicente, Pablo, Rosario, Florentino, Dominga, Apolinaria, Carmen, Pedrico, Sisenando, Librado, Gualberto, Apolonio, Mercedes, Eugenia, Jeffrey, Jocelyn, Generoso, Saturnino, Leona, Juliana, Leonardo, Christopher, Leonardo, Ignacio, Ramon, Severina, Arsenia. Ngayon po ay linggo, ika-3 ng Enero, dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Linggo para sa Aprika. Nakita natin sa silangan ang kanyang tala at tinawang maipakita ang liwanag na nakikita ng mga pantas sa mga taong naghahanap. Sa liturhiya, sa simbahan sa silangan, ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon ay pagdiriwang ng 3 himala na ating matutunghayan sa antipona sa panalangin sa takip silim. Ito ay, una, ang paggabay ng tala sa mga pantas patungo sa sanggol. Ikalawa, ang himala ng tubig na naging alak sa kasalan sa Cana, Galilea. At ang ikatlo, pagbibinyag sa Panginoong Hesus sa Ilog Jordan. Ang second collection ngayon ay inilalaan para sa simbahan sa Aprika. Sa turo ng simbahan, ngayon ang ating bansa ay nagdiriwang ng ika-500 taon ng Kristyanismo. Maraming mga tao sa ating piling ang nabulag sa mga maling paniniwala at pagpapahalaga. Maraming nabigo at nalugmok sa kawalan ng pag-asa. Maraming nagapi na masaklap na karanasan. Maraming wala ng gana sa buhay.
Sila ang naghihintay kay Kristong nabubuhay sa atin. Magsitayo po ang lahat. Tayo ay magpuri at magdiwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, kasama ng mga pantas, halinang dumulog sa hapag ng Panginoon at ialay ang ating mga handog upang maging marapat tayo sa banal na pagdiriwang, pagsiyan natin ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. At sa lupa'y kapayapaan sa mga taong pinalulugan niya. Puri ka namin, sinalangkat ka namin, sinasamba ka namin, ipinamuhi ka namin, pinasasalamatan ka namin, sa iyong dakilang aming kapurihan, Panginoon Diyos. Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong lalang. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng
bago natin ang ating mga ulo, tayo manalangin. Manay makapangyarihan, pinahayag mo ang iyong anak sa mga bansang pinatubayan ng talang maliwanag. Kami mga sumasamba ng may pananampalataya ay lobing mong may taguyod hanggang makaharap sa iyong kadakilaan sa kalangitan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa unang pagbasa, inilalarawan ang pagliligtas ng Diyos bilang pagliliwanag sa bundok ng Siyon. Maaakit at tutungo roon ang mga bansa at mga hari upang tamasahin ang masaganang buhay mula sa Panginoon. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Mababalot ng dilim ang ibang mga bansa. Ngunit ikaw ay liliwanagan ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang kaningningan. Sa ningning ng iyong taglay na liwanag, yaong mga bansa, 10 ng mga hari lalapit na kusa. Tumingin ka sa paligid at tingnan mo ang nagaganap. Ang mga anak mo'y nagtitipon na upang umuwi. Ang mga lalaki magmumula sa malayo, ang mga babae kargang tila mga bata. Ang tanawing ito, kung iyong mamalas, ikaw ay sisigla. Sa iyong damdamin, pawang kagalakan, yaong madarama. Pagkat ang yaman niyong karagatay, iyong matatamo, at ang kayamanan ng maraming bansa ay makakamtan mo. Maraming pangkat na nakasakay sa kamelyo ang darating mula sa Madian at Efa. At sa Seba na may darating silang may taglay na mga ginto at kamanyang. Ihahayag ng mga tao ang magandang balita tungkol sa ginawa ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon maglilingkod sa iyo tanang bansa nitong mundo. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Turuan mo, yaring hatol ng katwiran. Sa taglay mong katarungan, O Diyos, siya'y bahaginan. Upang siya'y maging tapat, mamahala sa iyong bayan, at pati sa mahirap, maging tapat siyang tunay. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Yaong buhay na matwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay. Yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak, mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Mga haring nasa pulo at naroon sa Espanya, maghahandog ng kaloob, ihahain din sa kanya. Pati yaong mga hari ng Arabia at Ethiopia, may mga kaloob ding taglay nilang alaala. Ang lahat ng mga hari gagalang sa harap niya. Mga bansay magpupuri, maglilingkod sa tuwina. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Kanya namang ililigtas ang sino mang tumatawag, lalo yaong nalimot na mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao, siya'y lubhang nahahabag, sa kanilang tumutulong upang sila ay maligtas. Poon maglilingkod sa iyo, tanang bansa nitong mundo. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo, ang apostol sa mga hentil, ang panukala ng Diyos na nalihim sa mahabang panahon, ang makibahagi rin sila sa mga pagpapala ng Diyos. Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso.
Mga kapatid, marahil naman nabalitaan na ninyong dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay ipinagkatiwala niya sa atin ang tungkuling ito para sa inyong kapakinabangan. Inihahayag sa akin ng Diyos ang kaniyang lihim na panukala. Ang hiwagang ito'y hindi ipinaaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit inihayag ngayon ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. Ito ang lihim. Sa pamamagitan ng mabuting balita, ang mga hentil, tulad din ng mga Hudyo, ay may bahagi sa pagpapalang mula sa Diyos. Mga bahagi rin sila ng iisang katawan at kahati sa pangako ng Diyos dahil kay Kristo Jesus. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang talay aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa poon ay sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay pinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ng kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, sinaligalig gayon din ang buong sa Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng punong sacerdote at mga eskriba sa Israel at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lapay ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at tinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem. Matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag ninyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan hanggang sumapit sila sa tapat na kinaroon ng bata. Gawin na lamang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Niyuksan nila ang kailang mga silan at inandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamanyang at mira. Na sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. God is good
all the time. Palakpakan natin ang Panginoon at sa inyo pong lahat na nanonood ng misang ito, sa inyong mga smartphone, smart TV at computer at mga iba't ibang platform sa social media ay muli po ay maranasan natin ang araw na to ay pagpapala sa atin sapagkat ngayon po ang Pasko natin lahat sa mga hindi Hudyo. Kasi ngayon ay dakilang kapisan ng Epipanya o ang pagpapakita ng Panginoon sa atin bilang mga hindi Hudyo na siya ay para sa lahat. At sa araw na ito ay babasahin ko po sa inyo ang pagpapahayag ng Pasko ng Pagkabuhay na ginagawa po lagi kapag kapistahan ng Epipany, yung mga dakilang kapistahan na dapat nating tandaan sapat pinapakita rito ang ating kaligtasan. Pakinggan po natin ang mga araw at petsa ng ating mga pagdiriwang. Mga minamahal na kapatid, dapat ninyong mabatid na kung paano tayo nagpuri sa pagsilang ng ating Panginoong Hesukristo, sa awa ng Diyos, ang kagalakan ng pagkabuhay ng ating tagapagligtas ay amin ding pinahayag. Sa 17 ng February 17, ay ang Miyerkules ng Abo at simula ng pag-ayuno sa panahon ng Kwaresma. Sa 4 ng April 4, ay ang masayang pagdiriwang ng araw ng pagkabuhay. Ang matagumpay na pagtawid ng ating Panginoong Hesukristo. Sa 16 ng Mayo o May 16, ay ang kanyang pag-akit sa langit. At sa May 23 naman po, ng buwang ito, buwang iyon, ang dakilang kapistahan ng Pentecostes. Sa 6 ng Hunyo o June 6, ang dakilang kapistahan ng kamalmahalang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. At sa 28 ng Nobyembre o November 28, ang unang linggo ng Adbyento. Sa Panginoong Hesukristo, nararapat ang lahat ng parangal at papuri ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sagot po kayo, Amen. Amen ha. Ito po yung ating pinahayag sa araw na to ng pagpapakita at pinapakita sa atin kung gaano tayo kamahal, kaibig ng Panginoon. Sa lumang tradisyon, ito pong Epiphany o Three Kings ang tawag, o tatlong haring mago, ay dati po January 6 lagi. Ngayon po, sa kalendaryo ng simbahan, ito po ay ginawang unang linggo pagkatapos ng bagong taon. Kaya ngayon ay, bakit ba sinasabing Three Kings? Sapagkat ang pinagbatayan po ay yung handog, ginto, kamangyang at mira. Pero pwedeng 4, pwedeng 5 sila, o higit pa doon. At ang pangalan sa tradisyon ng simbahan, sila po ay sina Gomez, Burgos at Zamora. Gombursa ba? Hindi po. Mali po. Ano po ang pangalan ng tatlo? Si Melchor, Gaspar at Baltasar. No? Kaya tatlo, sapagkat tatlong handog, ginto, kamanyang at mira, na pinapakilala, pinapakita kung sino ang Panginoon na kinikilala ng mga pantas. Ginto. Ito po ang ginagawang korona ng hari. So si Jesus ay hari na mahudyo at dakilang hari natin. Kamangyang o insenso, ito po yung pinansasamba, pinapauso ka sa altar. Pagkilala sa Diyos, kaya nga pagpuri sa Diyos, pagsamba sa Diyos. So si Jesus hindi lang hari, kundi siya ay Diyos na totoo siyang anak ng Diyos na tagapagligtas. Mira, ito po isang uri ng pabango na pinanlalagay po sa patay. Kumbaga ito ang pamalit sa formalin ngayon. No? Parang pagkilala si Jesus, hindi lang Diyos na totoo, kundi taong totoong katulad mo at katulad ko. So ito po yung mga handog. Ngayon, may dalawang punto sa ating binasang ebanghelyo. Una ay yung pagtawag ng Diyos. Katulad pagtawag ng tala sa tatlong pantas upang sundan ng tala patungong Bethlehem. Pagtawag ng Diyos sa atin, pagiging bukas, pagtugon
sa Panginoon na nagmahal sa atin ng lubos. Hindi katulad ni Herodes, siya po'y sarado, kaya siya natakot, imbis na magpuri, siya po'y naghangad na mapapatay ang bata kapag ito'y natagpuan na. Kaya naligalig si Haring Herodes. Pangalawa ay iti paglalakbay. Tatlong pantas sila naglakbay o mga pantas para hanapin ang dakilang hari. At sila ginabayan ng tala na kailang sinundan sa kailang paglalakbay. Sa ating ding buhay na ito, tayo ginagabay ng tala ng Panginoon sa ating buhay. Ng liwanag upang tayo makapunta sa tamang daan patungo sa Panginoon. Katulad tatlong haring mago, tayo naglalakbay lamang sa mundong ito. At sana sa ating paghahanap sa Panginoon sa dulo ng ating paglalakbay, katulad ng tatlong pantas ay matagpuan din natin ang Panginoon. Hindi nga lang dito sa lupang ibabaw, kundi matagpuan natin siya o tayo matagpuan niya sa buhay na walang hanggan. Sa pasabadang huli, sa wakas ng ating buhay, marapat lamang na tayo makasama ng Panginoon na ating sinusundan. Meron pong tatlong pari na humarap kay Lord para mag-examine. At tatanong, Lord, anong ginawa mo sa iyong pagiging pari bilang naglilingkod? Sabi ng unang pari, Panginoon, isa po sa ginawa ko bilang ministry ay gumawa po ko ng pilgrimage sa Holy Land at sinama ko mga tao para maranasan nila, matunghayan nila kung saan pinanganak ang Panginoon at ang kanyang paglalakbay sa kanyang pamumuhay. Okay, sabi ng Panginoon. Ikaw naman, ano ang iyong ginawa sa iyong ministry? Panginoon, ako po ay nag-aral na mabuti, pinag-aralan ko po sa Roma ang doktrina ng simbahan at ang banal na salita ng Diyos o scripture. Kaya po kinaging bihasa upang iti aking ipaliwanag sa mga tao balang araw. Okay, pwede rin. Ikaw naman, ang sabi ng ikatlong pari, Panginoon, nakayuko pa yung pari, nahiya. Ako po ay pinadala ng obispo sa isang parokya sa baryo at nanirahan po ako kasama ng mga tao, nakipamuhay po ako sa kanila. At naranas ko sa kanila kung paano napakabuti ng Diyos. Napangiti ang Panginoon at sabi niya, very good. Mas gusto ko yan. Hindi lang pamasyal, hindi lang basta mag-aral, kundi pamuhay ang aking buhay sa mga tao. Mga kapatid, sa ating paglalakbay, gabay nawa tayo ng tala ng Panginoon upang tunay ang ating mga natutunan at naman natin puntahan, maranasan ng mga tao o ang presensya ng Panginoon sa ating kapwa. Maramdaman nila na tayo ay instrumento ng habag at pag-ibig ng Diyos. Nawa, katulad ng mga pantas, matagpuan natin ng Panginoon, hindi sa malayo, kundi sa malapit, sa bawat puso ng tao nating hinaharap, kinakausap, at pinaglilingkuran. Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. Ipayag natin ngayon ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang na Espiritu Santo, ipinanak ng Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, na may ikatlong araw, na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Halin ng dumalangin sa amang mawain upang
kaniningan ng Panginoon ay maghari sa lahat, ating sambitin. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa banal na simbahan sa Pilipinas na nagdiriwang ng 500 taon ng pagdating ng pananampalatayang Katoliko at Kristiyano upang mahikayat sa lahat ang liwanag na kaniyang tinanggap, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa bansa upang ang kaningningan ng katotohanan ang magbigay daan sa pagkakaisa ng lipunan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa mga nasa dilim ng kasalanan at ng kawalan ng pag-asa, upang ang ilaw ng kapatawaran at pag-ibig ang maghatid sa kanila sa Panginoong Hesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa ating lahat na natitipon ngayon, upang ating maihandog kay Kristo ang ginto ng pananalig, ang insenso ng pagsamba, at ang mira ng pagmamalasakit, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Para sa sumunod sa tala ng pananampalataya at lumakad sa liwanag ni Kristo, upang sa pagpasok sa langit, kanilang makita ng mukhaan ang Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon ng liwanag, dinggin ang aming panalangin. Dirog pa iba natin mga panalangin at kahilingan. Ama ng liwanag, tulot mo ang lahat, ang tala na gumabay sa mga pantas. Siya rin maghatid sa amin kay sa Kristong aming Panginoon ngayit magpasawalang hanggan. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manamin lumikha, tungayan mo ang alay na iyong sambayanan na hindi naginto, mira at kamanya ang tinatanglaw. Tinataglay, kundi ang niyalalahad, niyain at pinagsasaluan, isa sa kasama mo at Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin, Taas sa Diyos ang inyong puso't diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama na makapangyarihan, tunay ngang marapat ni ko ay aming pasalamatan sa pamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa katauhan ng iyong sinigong Mesiyas, ay examen ng katuparan na iyong balak. Ngayon nga iyong pinapakita sa tanan ang liwanag na tumatanglaw sa sangkatauhan. Sa pagpapahayag ng anak mong inigiliw na siya hindi naiba sa amin. Nirapat mong
sa pagkatao namin magningning ang karikta ng kadakilaan niyang di magmamaliw. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santong Panginoon Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Manaming banal ikaw mukha ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gay mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo na aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan ng kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinagati-hati nabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang apoy, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Panginoon ko at Kristo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kahit inalin namin sa iyo tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalos-salos sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingap imisimba laganap sa buong daigdig, pusapusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Santo Papa, ni Dennis naming Obispo Tanang Kaparian. Lalahanin mo rin mga kapatid namin na imlayin na may pag-asang siling muling mabubuhay, kaya hindi lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloy sa iyong kaliwanagan. Hawaan pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Biring Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak na puso na San Jose. Kaisa ng mga apostol, lahat ng mga banal, na namoy sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan na iyong anak naming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagumpay ng mga galing na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin Diyos, ipag natin ang lakas loob, awitin natin ang Ama namin. Awit po tayong lahat.
Nining namin kami dyan sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw iligtas sa lahat ng kapahamakan. Samantalang pinananabikan ng dakila papayag tagapagligtas namin si Yeso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan niyo ko sa inyo, kapayapaan binibigay ko sa inyo. Kung kayo mo aming pananampalataya kakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama sa Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Iba'y kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Peace be with you po. Kapayapaan po ay sumainyo na. Kordero ng Diyos, Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. mga kapatid, to Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan tumatawag sa itaas natin sa Kanya, at makitapalat tayong tatanggap sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Espiritual na komunyon. Panginoong Jesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita na higit sa lahat at ninanasa kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuloy ka sa Espiritu sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na. At inaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Narito ako
Manalangin tayo. Manang mapagmahal, pangunahan mo kami lagi sa iyong liwanag upang ang niloob mo ang aming pagsaluhan at pakinabangan namin ng marapat kubusan sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Orasyo po. Silod. Horacio Emparata, kaugnay ng COVID-19 virus. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 virus na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumulan ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap na sakit na dulot nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa salot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano, San Rafael Arcangel, San Roque, manalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, manalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Panalangin. Magsipo tayo at meron po tayo ilang announcement. Una po, meron po tayong second collection para po sa simbahan sa Africa. So, kasi hindi pa po tayo, marami pa po nag-mission doon sapagkat marami pa po doon na hindi kilala ang ating Panginoon na dapat natin ipakilala, ipakita sa kanila. Pangalawa po, sa Biyernes na po ang unang araw ng ating nobina para po sa ating kapistahan ng Santo Niño de Parada. Ang mga nobina po natin ay umaga na po kasi mahirap po kasing umuwi ng gabi dahil nga po sa pandemic po tayo. So, yun po ay alas 7 po ng umaga ang ating mga nobina ng ating mga misa at sa bisperas po ay may motorcade lamang po tayo, wala pong posisyon ng ating dito lang po sa pinaka-main road lamang po natin gaganapin yung motorcade o baka dumaan din po sa Buena Vista kasi para po masakop po lahat ng mga sakop na barangay po natin at barangay po ng parokya natin, no? At ang mga misa po natin sa pista sa darating na January 17 ay 3 po sa umaga, 6, 7:30 at 9 o'clock po ang misa ni Bishop Deo de Gracia Iñiguez ng Bishop Emeritus ng Caloocan po. Ano? At sa hapon po ay alas 5 ng hapon. So yun po ang ating mga misa. Sana po ay iti ating mabigyan ng pagpapahalaga bilang pasalamat sa panahon ng pandemic. Hindi tayo pinabayan ng ating mahal na patron na Santo Niño at pati iadya sa anumang mga pandemic na ito sa atin sa taong ito na 2021. Maraming po salamat sa mga nagkaloob. Tatayin na po lahat. Yuko niyo po ang ulo, tanggapin po ang maringan na pabasbas sa dakilang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon. Sumayin niyo ang Panginoon at sumayo rin. Ang Diyos na tumawag sa inyo mula sa kadiliman upang kayo ay makarating sa kanyang dakilang kaliwanagan ay magpatatag sa inyong pananalig, pag-asa at pag-ibig ngayit magpasawalang hanggan. Amen. Kayo mga tagasunod ni Kristo na nagpakita ngayon bilang liwanag na nagniningning sa kadiliman, siya nawang mapangindapat na kayo ay maging ilaw para sa kapwa-tao ngayon magpasawalang hanggan. Amen. Sa hantungan ng inyong paglalakbay ay inyong nawang madatnan at ang pinaghanap ng mga pantas na may talang nagniningning sa daan hanggang matagpuan maligaya si Kristo sa liwanag ng buhat sa liwanag magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo at inyong buong pamit ang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan at ipakita ang liwanag ni Kristo. Salamat sa Diyos. God is good All the time. all the time. God is good. Palakpakan natin ang Panginoon. O magsaya